Hello? Hello? Yan. Hi? Hi, kamusta po? Okay naman. Kulang ako ng 2.8 yata. Pambayad Meralco namin. Kaya mo? Magbigay. Ito lang. Yes, Umusta ka Papa naman? Jackson. Pwede. Ay, meron. May tira. What's your name? KitKat po. Arte KitKat. Yes, maiba lang. Maiba lang. Si KitKat. Or anyways, KitKat, ilang taon ka na, ma'am? 39 years old po. 39. Yes po. And what part of the world are you calling from? Cayman Islands po. Cayman Islands. Yes po. May S ba yun? Islands ba yun? Apo, merong S po. Tanga-tanga kasi ako, sorry. Cayman Ayun po. Islands. Ayan. Sabi niyo okay lang po. Ayos, parang kinonfirm mo. Thank you, Anyways, si KitKat ay gaano katagal na sa Cayman Islands? 9 years, magna 9 years na po nitong February. Apo. Kailan ka huling umuwi dito? 2 years ago po. 3 years ago po. Okay. Yes Ang po. Cayman Islands ba ay bahagi ng anong territory? British territory po siya, pero mas malapit po kami sa New York, Canada, and Miami. Talaga? Yes po. Okay. Dito po dumadaan yung mga nagko-cruise trip. Kung dito. Narinig ko madalas yan, po yung sila. Cayman Islands. Narinig ko. Mhm. Parang ano yan, parang Boracay na malaki. Ganun ba yan? Yes po. Nice. Anong work mo dyan? Ngayon po, nani po ako. Pero before COVID po, baker po ako. At least may skill ka na gano'n, ano? Apo. Okay. Alright. Start na po. Well, anong gagawin natin kung dito mag-start? Sige, kinakabahan po kasi ko. Kasi may 4 po ako. Actually, single mom po ako. Tapos may 4 po akong anak. So, yung 4 ko pong anak is, ngayon po, nasa custody ko na. Kinuha ko po kasi sila 2 years ago dun sa biological father nila. Okay. Isa lang tatay nung 4. Apo, isa lang po. Okay. Bali, yung concern ko po ngayon is yung 2 kong anak. Since nung nakuha ko sila sa tatay nila 2 years ago, ngayon po, dahil maro-roll over na po ako. Anong kahulugan ng maro-roll over? Sorry, hindi ko pa na-explain. Yung rollover po kasi, yun po yung term limit dito ng mga work permitan lang po. So, every 9 years, kailangan po namin gawin yon para po makabalik po ulit kami dito sa isla after a year. Ibig sabihin po, kailangan po namin umuwi doon sa bansa namin or kung saan po kami pwedeng pumunta, gano'n. Basta kailangan po namin umalis dito. Aalis ka ng 1 year. Apo. So, wait lang. You have to leave the island for 12 months. Yes po. But there's a guarantee that you can come back. Yes po. Okay. So, 1 year kang tenga. Opo, 1 year ako matatenga. Okay. So, ang concern ko po is, pinag-iisipan ko kung bago po ako ma-roll over is, ibabalik ko po ba yung 2 kong youngest daughters sa tatay nila para po makapag-ipon ako? Kasi wala pong trabaho yung tatay nila. Ako po lahat. Pag sinabi mong nasa iyo yung lahat po, custody, nasa Pilipinas sa side mo o naandyan sa Cayman Apo. Islands yung 4? Nasa side ko po. Okay. Mhm. Okay. Ayun, so ang worry ko po is pag umuwi po ako, wala po akong ipon kasi yun nga po, ako po lahat yung sa finances ng mga bata. As in, lahat po ako. So, yung sinisweldo ko po dito monthly, wala po akong nasisave kasi napupunta po lagi sa bills ng mga anak ko. Ng mga bayarin ko po, dito din.
So yan po. Nag-iisip po ako kasi wala po talagang pagkukunan yung tatay nila. Although nasa bahay lang po siya, pwede ko pong ilagay doon yung mga bata for the meantime para po makapag-ipon pa ako. I have a question, ma'am. Kailan ka uuwi ng Philippines? Dapat po uuwi na po ako nitong February. Pero Okay. dahil po napasukan po ako ng specialist caregiver, so ma-extend po ako ng 2 taon. So yung 2 taon pa po na yun po yung gagamitin kong chance para po makapag-ipon ako. Para po pag natapos ko po yung 2 years na yun, may savings po ako kahit Kailan papaano. mo kinuha sa custody ng ex mo yung 4 mong anak? 2023 po. Kailan lang pala? Opo. Kailan lang po. Okay. So you're telling us na out of those 9 years, yung 2 taon lang nasa iyo yung mga bata. Opo. Pero during po nung nagtatrabaho ako, simula po nung nag-work ako dito, ako po lahat sa expenses ng mga bata. Bali siya lang po yung nagbabantay. Kasi umalis po ako ng Pilipinas 2017, okay po kami nung tatay nila. Bali dito Okay. na lang po kami nagkahiwalay nung nandito na po ako sa Cayman. Okay. Okay. Bakit mo biglang kinuha yung mga bata? Gusto ko lang malaman. Kasi po nagkaroon po nalaman ko po dun sa third daughter ko na biniverbal abuse po siya nung lola niya. Simula po nung nandun sila. Tapos, kinuha ko po sila kasi yung anak ko pong pangatlo, nagkakaroon na po siya ng depression. Tapos yung panganay ko po, same, ganun din, na ginaganon po pala sila nung lola nila. Hindi po sa akin nagsusumbong yung mga bata. Anong ibig sabihin ng verbal abuse? Kasi baka old school yung lola. Alam mo naman yung mga lola, di ba? At alam din natin yung mga Gen Z ngayon. Kasi sinabihan po sila na hindi daw po sila anak ng tatay nila. Mga ganong klase. Opo. May mga ganun po kadalas yung sinasabi ng lola nila. Have you Tapos, tried talking to the lola or kahit sa ex mo, ganon? nakapag-communicate po ako bago ko po gawin yon, nakunin sila. Kasi dinaan ko po sa lawyer, tas nag-vowsy din po kami. Kaya po napunta po sa akin yung custody kasi yun po yung naging result po nung paglapit ko sa Then lawyer. why is it an option na ibalik mo kung ganun pala? Kasi po, Papa Jackson, wala pong, ngayon po kasi yung kapatid kong nagbabantay sa kanila is mag-abroad po siya. Hindi yun ang point ko eh. I mean, if you've taken them out from that environment because to you it was hostile, then why is it an option? Ibalik mo doon. Kasi wala na po akong ibang option para po tumingin sa mga bata. Nagigets ko naman yung part na yon. But you are the same person telling me that environment was hostile to them. So At saka po kasi pala, pag binalik mo yun doon, ibig sabihin, ikaw, di ba, in the determination ng vowsy, kaya mo sila nakuha, di ba? Nagkaligal-ligal na nga kayo eh, tama? Opo. In the determination nung vowsy, kung ano yung di ko lang fiscal ba dumaan yan or what not, you have to take them out of that environment. So, kung ang magiging tanong mo sa akin ay ibabalik ko ba sila doon, I don't think I can agree with you. Kasi your question is purely logistical. Hindi ko po pala nabanggit. Ay, nasabi Papa Jackson na wala na po doon yung lola nila. Bali yung tatay lang po nila yung nandun sa bahay. Asan na yung lola? Nasa Japan po. Kasi Japan po siya nakatira. Okay. Paano pag umuwi yun doon? Bahay pa rin niya yun. Ngayon po, nung nakausap po kami, hindi daw po siya uuwi kung balak ko pong ibalik doon yung mga bata. Nung nakausap mo ba yung nanay nung ex mo, ano naging paliwanag sa'yo?
nadala daw po siya sa mga pangyayari sa'min nung anak niya. Kaya daw po Hmm. niya nasabi. Bakit ba kayo Yes. naghiwalay ng ex mo? Makikichismis lang ako. Nagkaroon po ng girlfriend yung ex ko. Nagkaroon ng Girlfriend a po. girlfriend. Ang dinig ko galis. Opo. Hindi. So, sorry. Nagkaroon po ng galis yung ex ko. Ha? Ang babaw naman. Girlfriend pala. Sorry. Akin. Nagkaroon ng Okay lang. Sorry. Ang kati din eh. Ganito well, itong question kasi na to, ganito This is a question that shouldn't be answered by anybody else other than you and the father of your kids. Because if I put myself into that in the equation, gugulo eh. Now, have you tried talking to your ex about this? Kasi baka nagpaplano kang ibalik yon doon pero ayaw na pala niya. Paano yan? Nakapag-usap po kami once. Sinabi ko po yung plano ko. Alam naman po niya na pauwi din po ako. So sabi niya okay lang daw kasi hindi naman po siya nag-work. Nasa bahay lang po siya. Okay lang daw. Apa. O edi, ano pa kinaantay mo? Kasi this is what I'm getting. Okay. Meron kang biyanan, ex-biyanan na matabil ang dila. Tama? Probably, taklesa yon. Na? Kasi kung kinumpronta mo naman, sabi naman, nadala lang siya. So, it wasn't intentional. But, it does not make it okay. Tama? Agree? Yes pa. Okay. So, if there's kumbaga, inadmit naman niya yung nagawa niya, so I guess that says a lot, no? Okay. Now, your question kasi is purely logistical, ma'am. Okay. Kasi ang dating dito kasi sa ang pagkakaunawa ko ng tanong mo sa akin, ma'am, it was all about arrangement, no? Yes pa. Oo, yun. Now, may concern lang ako. Hindi mo ba kailangan ipagpaalam to sa Bausi at i-lift yung order na yon para may balik mo yung bata ron? Hindi ba? Yes po. Nakausap ko po yung lawyer ko. Wala naman daw po. Gagawa lang po ulit kami ng letter na ibabalik ko po muna for the meantime yung mga bata. Kasi ang totoo niyan, ikaw yung nanay eh. KitKat, no? Ikaw yung nanay. So, you know this better than anybody else. You know this better than me, di ba? Dan lahat kami nakikialam dito sa comment section. Mas alam mo to. Now, if to your determination, it is a sound judgment that you bring your kids back dun sa tatay nila, an environment that's no longer hostile to them, then it's completely your call. Dapat mag-agree yung ex mo. Other question, ready? Okay po. On board ba yung mga bata? Opo. Okay naman po. Ano pang pag-uusapan natin? Lahat pala kayo gusto. 4 na bata, ikaw tsaka ex mo. Hindi. Para po kasi sa akin, parang ayoko pong maging selfish pagdating dun sa kung ibabalik ko sa kanila kasi wala lang po akong choice. Parang ganun po yung feeling Actually, ko kasi. wag na tayo magplastikan. Wala ka talagang choice. Kailangan ba i-sugarcoat yung part na yun? Okay, Papa Jack. Okay. May choice ka ba? Wala po din talaga. Pero kasi naiisip ko lang po yung dalawang maliit kapag pagbalik nila doon. So, okay, po yung worry ko. gets kita. But this is what I think. Yung 4 na bata may 2 magulang. Tama? Apa. Okay. Ulitin ko ha. Let's look at it from this point of view. Yung 4 na bata may 2 magulang. Ikaw at saka yung tatay. Tama, mali? Okay, Tama basic po. naman yun eh. You are not around. Sino natitira magulang? Yung tatay. Pantay naman kayo ng karapatan eh.
Opo. So I think it's understandable na ibigay mo sa mga tatay. Magulang din naman siya eh. Hindi lang naman ikaw eh. Huwag tayong mag-usap na para bang ikaw lang ang may concern sa mga bata. Kasi pareho naman kayo magulang. Okay po. Mm. Yes po. Yun lang yung akin, no? Yung part na Okay. nag-guilty lang po kasi baka isipin nila no choice lang. Talaga naman no choice ka. Bakit pinaplastic mo sarili mo? Hindi ko rin po alam. Kasi ayoko lang din po kasing ibalik din talaga yung mga anak ko doon. Kasi alam ko po yung naging sitwasyon nila. Pero wala din po talaga akong choice. Hindi, well, you are not conflicting your own interest. Okay. Gusto mong balik, gusto ng mga bata, gusto ng ex mo. And now you're telling me ayaw mo kasi wala ka lang choice. Kaya gagawin mo na lang. Ano ba talaga? Well, parang 60% po ng... Walang ano po, ganon-ganon. ayoko po talaga. Ano 60%? Anong yan? Tigilan nyo nga yung mga ganyan. Ang corny niyang ganyan, no? Alam mo, ako love kita 20%. Anong 20%? Anong 60%? Walang ganon. Ay, katanda na. 40 na ganyan pa. Sorry. Yun talaga yun. Aminin mo sa sarili mo na wala kang choice. Plus the fact that the father is still the father. Period yun. Tatay pa rin siya eh. Meron pa rin siyang say dyan kahit pa paano. Ang lagay, wala ba? Meron naman po. Wala eh. Mm. Wala ka eh. I mean, if you really wanna be on top of this, di umuwi ka ng Pilipinas. Dito ka mag-work na hindi mo gagawin. Kasi nakatingin ka na sweldo dyan. At alam mo, mas mabubuhay mo sila. Diba? Na naandyan ka. That's number 1. Number 2, ang lagay ba? Walang iaambag yung tatay kasi ikaw na nga nag-work eh. So yung tatay wala rin hindi nag-aalaga. Di pa paano ang ginagawa? Nagpapalaki ng yagbani, ganon. Opo. Yun nga po eh. Wala po talaga ever since. Mm-mm. Ako po talaga lahat. Well, I think even before calling the show, your mind is made up. Huwag na tayo maglokohan sa part na yun. Okay. Ha? Yes po. Mm. Tama ba? Ano po? Ay, tatamad ako ulitin. Sorry. Sabi ko, I think even before calling the show, your mind is already made up. Kasi nga, no hindi po choice. talaga. No choice ka nga. Yan. Opo. Mm. Alam mo, naluloka ako. Kasi tinatanong mo ako na isang tanong na wala naman tayong pwedeng ibang isagot. Wala naman tayong pwedeng... May ibang sagot ba? No choice nga. Diba? Okay, Papa Jack. May, Yes, sir. may choice. Sorry, wala po kasi kung makausap din dito dahil ayoko din pong mag-ano sa mga kaibigan Tama ko. naman, Mas tama ayoko naman. lang. Mm. Ewan ko, totoo bang mas maraming chismoso dyan kaysa dito sa ibang bansa? Hindi. Sabi lang, no? Simula po nung nandito ako, meron po akong mga naging kaibigan. Pero limit, ano lang po, konti lang. Parang totoo po. Very Kasi meron, diba? kaya iwas po ako. Ay, di ibig sabihin, ano pala, tight yung circle mo. Opo. Okay. Hay, nako. Well, I think that's the end of our conversation kasi wala ka naman choice. Opo, mukhang gano'n na nga po. Siguro dahil nag-message po ako kasi hindi po talaga siya mawala sa isip ko. And wala din po talaga makausap dito. Okay. Yes po. Okay na? Padala ko na po ba yung 2.8 nyo? Ay, nagtaas na kasi na-stress ako. 4-2 na. 4-2 na po. Okay, sige, Papa Jackson. Papadala ko po. Pusang gala may kaya, oh. Teka ka.
May natabi naman po ako doon sa Christmas bonus ko. So, isi-share ko po sa inyo. Charot lang. Wala kayong kailangan ibigay sa akin. Yeah, I know po. Nakikinig po ako sa inyo lagi. Ang pinaka-support nyo sa akin, kahit yung mga nagbabagsak sa TikTok thank you, gusto ko yan. Mukha naman akong tanga pag tinanggihan ko yan, no? Pero ang pinaka-support nyo po ay panoorin nyo yung pinaka-end product neto sa YT channel ko. Yun talaga yun. Wala nang iba. Apa. Alright? Yes po. Okay na? Yes, Papa Jackson. Thank you po. Na-appreciate ko po. Ano Sana mensahe po. mo sa mga anak mo? Gusto ko marinig. Wala pa niiyak na ako. Go ahead. That's okay. Mahal na mahal ko sila. Kaya ako nandito kasi gusto ko mabigay yung buhay na deserve nila. Kung hindi nabigay ng tatay nila ako ibigay. Naawa ako sa kanila kasi hindi ko nakitang ganun yung tatay nila from the start. Nahihirapan din po ako sa sitwasyon namin ngayon. Kasi mas pinili ko po na lumayo sa kanila para po mas maalagaan sila kasi wala po talaga eh. Yun lang, Papa Jackson. Tsaka mag-aral po sila mabuti. Okay, hearing you say that, hearing you said what you said, well, ikaw yung nanay So, in your own judgment, yung gagawin mo is a sound decision because you know this more than us. Better than us. Yes po. Good luck po sa pagkatrabaho dyan, ha? Alam mo, Yes po. marami talaga ang sakripisyo ng isang OFW. Thank you po. Send my regards sa mga Pinoy at Pinay dyan. Okay lang? Yes po, Papa Jackson. Salamat po. Mag-solicit ka na lang dyan, tapos padala mo na lang sa akin. Mga tigpo 4-8 kayo, ha? Ay, hindi. Ikaw lang pala yun. Yung iba parang ano lang sa kanila. 50 lang, 50. Na-convert niyo po agad. Thank you so much, Papa Jackson. Maraming salamat and regards po sa lahat ng Pinoy dyan. Good morning! Thank you po. Salamat po. Bye-bye po.